Tayo po lahat ay tumayo. Praise God, hallelujah, upang magbibigay galang sa Ebanghelyo Kaligtasan. Ito po yung dadali po nating beloved ordained preacher, beloved Brother Danny Cortero. Praise God. Praise the Lord, God bless you, beloved co-preacher Edwin Monte. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangunat dalangin ng iyong huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal ebangelista, minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, buksan mo Diyos sa paunawa ang bawat isa. Hipuin mo, mahal na Panginoon, ng kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Saganang akin, kung magagawa, ikaw mahal po magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. At aking sinasaway namang gawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at pagalangan lumaya sa aming kalagitnaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan, minamahal. Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and his whole family. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant Pastor Linus Almeda. At ako din po minamahal ay bumabati at welcome po natin minamahal ang ating pong beloved Chief Commissioner ng Transnational Anti-Organized Crime, our beloved Commissioner Nards Brosi, ang founder and president ng Sulong Katutubo International, beloved Princess Amira Magdangal, sa kanyang mga kasamahan. Sa inyong lahat, minamahal ang mga kapatiran, mga bisita, to my beloved co-preachers and co-workers, magandang hapon sa lahat. Palakpakan natin muli ating mahal na Pinoon, minamahal. Ito na po, minamahal ang ating panahon. Amen. Kahapon pa lang, kanina, pagdating ko rin, patuloy po minamahal lang yung pagtawag ng close advisor ng ating mahal na Pangulo dahil naikwento niya minamahal sa ating mahal na Presidente yung mga NPA na nabautismuhan yung buong Front 6 Committee ng CPP-NP-NDF sa may Kiranggol, Dao, San Fernando, Bukidnon. That was, I think, 2 years ago. At ngayon po, minamahal, natuwa po ang ating mahal na Presidente. Bukas, magpadala po siya ng delegates, dadalo sa ating krusada. Ito po yung mga general, mga colonel, para iplansahin at pag-usapan, most probably next week, yung pagbaba ng mga NPA na yan, at marami pang susunod. Yan po ang bunga ng prayer and fasting ng ating mahal na pastor. Sabi ko nga, ito na po yung ating panahon. Amen. Tapos na lahat. Previous administrations, marami pong nagsilitawan ng mga religious organization, mga religious leaders. Wala pong nangyayari. Malaala po natin, minamahal, yung pagpasok ng ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Yun lang po ang hostage crisis na wala pong namatay sa mga hostages. That was year 2000, 17 years ago. 21 sipadan hostages. 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 21 sipa
Pumunta na doon ang mga kilalang tao. Unang-una po noon, minamahal, mayroong hinustis na pari. Nag-offer ng ating mahal na pastor na i-rescue yung pari. Yung mga guro, yung mga estudyante sa Basilan. Tro Bomboregio, nakausap ang chairman ng Basilan Crisis Committee. Sabi niya, hindi na kailangan dahil mayroon daw nanalangin yung kanila pong papa sa Roma, lahat ng mga obispo at kaparian sa buong mundo. Pero anong nangyari? Napugutan pa rin ng ulo ang pari, tinanggalan ng kuko. Nalungkot ang ating mahal na pastor. Itinakas papuntang Sulu yung mga remaining hostages. Nagdagdag pa sila ng 21 Sipadan hostages galing po sa isla ng Sipadan, part ng Sabah po yan, Malaysia. Lalong nagkagulo. Nag-warning na po yung Abu Sayyaf. Tumawag ang malapastor sa akin, sabi ng malapastor, Brother Dan, i-monitor mo yung hostage crisis sa Sulu. Mag-ayuno ka. Papayag ang gobyerno o hindi, papasok tayo sa kampo ng Abu Sayyaf. Yan ang tunay na lingkod ng Diyos. Amen. At yan ang pangako ng malapino sa atin. Sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15. Pakibasa nga sa Jeremiah 3:15. Jeremiah Kapitulo 3, versikulo 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban at kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Diyos ang magbibigay. Marami pong mga pastor, graduate ng Bible school, naging pastor sila dahil pinag-aralan po nila yan. Naging summa cum laude, magna cum laude, mga talagang may mga titulo, may hawak na mga papel yan. Pero ang sinabi ng Bible, siya ang magbibigay. Nung ako po'y nag-ayuno, sabi niya, mag-ayuno ka ng 10 days. Ako dito ongoing ng ayuno, 40 days. After 7 days, tumawag ang mahal na pastor. Sabi niya, Brother Danny, ilang days ka na? Sabi ko, 7 days pa po, mahal na pastor. Mag-break ka na. Sabi ko, bakit mahal na pastor? Mauna ka sa Sulu. Mayroon kang kasama galing ng Surigao, nakapag 40 days. Sino pang nag-ayuno dyan? Sabi ko, mayroon pong natapos dito 40 days, si Brother Fernandez Solon. O sige, kasama na yan. From Surigao, si Brother Ben Villanueva yata yun? Villanueva. Mayroon pong kasama pa. Punta kami ng Zamboanga, then Sulu. Pagdating ko sa Sulu, minamahal, wala palang telephone signal doon. Yung PLDT, yung babayaran. Nakalinya lahat ng mga Muslim doon. Tumawag ako, mahal na pastor, nandito na ako sa Sulu. Nandiyan sa likod ko yung susunod sa akin. Sabi ng mahal na pastor, maghanap ka ng Abu Sayyaf. Malaki yung boses ko, minamahal. Sabi ko, opo, mahal na pastor, maghanap po ako ng Abu Sayyaf. Pagbaba ko ng telefon, ano yun, brother? Sabi ng mga Muslim sa likod ko. Sabi ko, mahal na pastor, pupunta po sa kampo ng Abu Sayyaf. Talagang in-announce ko doon sa nakalinyang mga Muslim. Pupunta ang mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Maghanap daw ako ng Abu Sayyaf. Sabi ng mga nakalinya, kami, Abu Sayyaf kami. Sabi ko, Abu Sayyaf daw sila lahat. Sabi ko, kailan bang pasok nyo? Pag-usapan pa po. Tapos, uwi na ako sa hotel. Doon sa may loob ng kampo ng pulis. Peacekeepers. Sa Peacekeepers Inn. May kumatok. Si Sini Masong ng Radyo ng Bayan, station manager ng Radyo ng Bayan. Sabi niya, Brad, nabalitaan ko, pupunta daw kayo sa kampo ng Abu Sayyaf. Opo, wag, sabi niya, delikado. Hindi mapigilan aming mahal na pastor Talagang pupunta
Sinong escort nyo? Naghanap nga ako ng Abu Sayyaf. Huwag kang magtiwala. Sa akin ka na lang magtiwala. Nagdala pala siya ng picture. Sabi niya, ito, si Commander Robot yan. Yan si Commander Robot. Yan ako. Katabi ko siya. Kaibigan ko talaga yan. Ako ang station ng radio station manager ng Radyo ng Bayan, Hulo. Sa ganun ba? Yung pala, si Robot, bago siya na Abu Sayyaf, aid pala ni Governor Abdul Sakortan. Tauhan pala siya. Si Sinimasong, pinsan ni Abdul Sakortan. So, sabi ko, sige, balik po kayo Lunes. Kasi ang akala ko, si Malapastor pupunta Lunes. Tawag na ko yung Malapastor, punta ko sa telepon, Malapastor, mayroon akong kilala. Yun ang mag-guide sa atin. Sabi niya, bukas nandyan ako. After ng overnight, tuloy ang Malapastor sa Zamboanga, punta sa Hulo. That was July 1, Saturday. Pagdating ni Malapastor, sabi niya, manalangin tayo. 30 minutes. Akit na tayo. Sabi ko, Malapastor, 30 minutes. Yung kausap ko sa Lunes po, walang cellphone. Kung 30 minutes, lalo na, imposible talaga. Sabi niya, Brother Danny, kalooban ng Diyos to. Wala pang 30 minutes, mga 15 minutes. Yung kausap mo, pupunta dito yon. Pag hindi pupunta, hindi kalooban ng Diyos. Puri na, palakpak Malapastor. Wala pang 15 minutes, may kumatok. Manmahal, tandaan nyo to. Wala pong signal doon. May kumatok. Pagbukas, sinimaso nga. Nagulat, sabi niya, sinong nandyan? Sino nandyan? Si Malapastor. Sabi mo sa Lunes pa. Ngayon pumunta ngayon. Bakit kayo nakapunta dito? Para daw man nag-udyok sa kanya na bisitahin ako. Ganun ang prayer ng man of God. So sabi ko, Malapastor, nandito na si Sinimasong. Sabi niya, praise the Lord. Kaluban. Maghanap ka ng sakyan. Hanap kami ng sakyan. Yung sasakyan ni board member ng Sulo. Inoffer. Sakay kami. Aircon yung sakay na yon, Tamaraw. Tapos, mayroong jeep, kinarga yung bigas, 35 sacks of rice, mga 25 kilos each, kasi naghingi ng bigas para makita talaga na sincero kaming pasok. Pagdating doon sa checkpoint, ako, mahal pastor, problema. Bakit? Hinarangan tayo ng army. Kasi before that, nakausap ko sa Abdul Sakortan, pati si Colonel Tolentino, sabi niya, hindi pwede, papasok kayo doon. Madisgrasya kayo doon. Imperno yung papasokan nyo, mga demonyo yung nandoon. Naku, minumahal, hinarangan nga. Lahat na sasakyan, baba lahat na pasahero, tinitingnan sa loob. Sabi ko, imposible na talaga to. Sabi ko, Malapastor, hindi na tayo makatuloy. Sabi ng Malapastor, pag tayo na ang sasalang diyan, mapoprosin lahat yan. Mahaba po yung linya. Lahat talaga, minmahal na saksihan ko, pinababa talaga lahat. Pero nung sumalang na yung aming sasakyan, biglang tumalikod yung mga sundalo. Tapos yung isa, sige, forward. Hindi na tiningnan sa loob. Pag forward namin, pati yung dalawang jeep na nakasunod, kasama si beloved co-preacher Henry Fowler, yung kasamahan, nandoon sila nakasakay ata sa sinakyan ng bigas, pina-forward din. Pagkatapos noon, putol. Nakita ko sa side mirror, hinto na naman. Checkpoint uli. Sabi ko, totoo talaga sinasabi ng Malapastor. Pagdating sa unahan, mga 100 to 200 meters, harap ng eskwelahan, mayroon na namang armado. Sabi ko, ito, checkpoint na naman to. Pero hindi ito sundalo. Sigurado ako dito, Abu Sayyaf to. Sabi ng pastor, sino yan? Malapastor, sigurado ako, Abu Sayyaf yan. Natuwa ang Malapastor, praise the Lord, sabi niya, praise the Lord. Pagpara, sakay kami. Sumakay sila. Puno yung nasa likod, puno din yung sakyan. May tumabi sa akin, maliit lang na tao. Sabi niya, ay, ako si Commander Robot. Tapos lumingon, nakita sa Malapastor. Father, welcome. Kasi ko, hindi po, Father, Malapastor po. Beloved Evangelist Pastor Almeida, welcome in the kingdom of Allah. Mayroon kayong kalayaan dito. Mangaral. Hawak ko tong lugar na to. Sabi ko, praise the Lord.
Tungtuwa ako. Talagang galing sa commander ng Abu Sayyaf, may kalayaan ng mga aral. Pagdating sa unahan, putik, nilipat kami sa ELP. Pagdating sa kampo, ang mahal na pastor, katatapos na ng 40 days, nung naglakad na kami, mahina talagang kanyang katawan. Sabi ni Robot, bakit mahina yung leader nyo? Nag-fasting po ng 40 days. Pwede ko ba siyang isakay sa likod ko? Yung pasanin daw niya. Pasanin. Sabi nila ang Abu Sayyaf, demonyo. Sabi nila ang Abu Sayyaf, masamang tao. Bakit concerned siya na pasanin ang mahal na pastor? Habang naglalakad kami, malapit lang pala yung kampo, yung mga bata na mga Abu Sayyaf, akala ko hindi Abu Sayyaf, mga 12 years old, 15 years old, nakita yung mga dalalan, mayroon kaming rilo, nilapitan ako, tinuro yung rilo, tapos hindi kasi marunong magtagalog, kunin daw yung rilo, tapos ganun siya, pag hindi ibigay, ganun, pugot ulo. Sabi ko, sa bagay, rilo lang to, ibigay ko. Nandun na kami. Sabi ni Robot, sige, mangaral na kayo. Di, umpisa. Joyful muna. Habang nagpalakpak, tulad ng ginawa natin kanina, palakpak. Ang mga Abu Sayyaf, paano makapalakpak? Hawak yung Armalite, nakatutok sa amin. Tapos, habang nagpupuri, parang nairita, paputok, brrrr! Tapos tutok sa amin. Tuloy-tuloy pa rin pagpupuri namin. Tuloy-tuloy pa rin. Nung solemn na, yung isa parang hindi makapigil, sabi niya, pwede bang mag-request? Sabi ni Kuya Herme, ano po yung request nyo? Power of love. Di kinantahan naman ni Kuya Herme. Sabi niya, Lord, I come to you. Tapos tuloy-tuloy, hanggang chorus. Sabi niya, teka muna, hindi yan. Pero, sige, tuloy-tuloy. Maganda pakinggan, maganda. Nung si mahal na pastor namin, nung mahal na preaching time na, ito na. Hawak na yung megaphone. Kasi megaphone, walang kuryente doon. Pray na siya. Sabi ko, siguro si mahal na pastor, babaguhin niya yung kanyang prayer. Kasi pag mag-pray si mahal na pastor, matapang talaga. Siguro malumanay. Pag hawak megaphone, hallelujah, praise the Lord. Tapos pray. Mga demonyo, kasaot! In Jesus' name. Talagang yun ang unang kanya. Pag biprosin, pag message niya, pag hindi kayo magsisi, pag hindi kayo magpabautismo sa pangalan ni Kristo, impirno kayo. Yung armas niyo, wala yan, plastic yan, hindi puputok yan. Hindi puputok yan, sa pangalan ni Jesus. Minamahal, hindi nagbibiro ang Abu Sayyaf. Nakatutok sa amin ng Armalite, tapos sabi ng Malapaso, hindi puputok. Sa loob ng mga 30 minutes na preaching, wala ngang pumutok kahit isa. Nasa Bible yan eh. Isaiah 54:17. Isaiah 41:10-13. Basahin po natin. Dito sa aklat ni Isaiah 54, ang talata ay 17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo. Sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. 41:10-13. Isaiah Kabanatang 41, talatang 10 hanggang 13. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo masusumpungan sa makatuwid bagay. Silang nakikipaglaban sa iyo, silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yung mga versikulo na yan, minamahal, yun yung binasa ko. Sabi ng Malapastor, basa, Brother Danny, Isaiah 54:17. Sabi ko, Malapastor, siyempre alam ko anong laman dun. Malapastor, ano po yun? Na-discern ng Malapastor. Tatakot ka.
ikaw nga ang pinili kong spokesman dahil alam ko matapang ka. Sabi ko, matapang pala ako. Di, binasa ko, Isaiah 54:17. Sinunod yung Isaiah 41:10-13. Sabi ni Robot, hindi daw sila matablan ng bala. Minamahal, naghahamon sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf. Sabi ng mga pastor ng ibang congregation, na hostage daw kami. Pag ikaw ay hostage, hawak ka ng hostage taker. Kung anong gusto nila, yun ang gagawin mo. Paluhod-luhod ka doon. Pero wala pong nagawang Abu Sayyaf sa amin. Kami ang nasunod, hindi sila. Paano maging hostage yun? Amen. Pag magpuri kami, wala silang magawa. Nung binasa yung bersikulo na yun, wala silang magawa. Nung nagyabang yung mga komunista, that was 1987, after EDSA Revolution, ayaw na silang makipag-negotiate sa gobyerno kasi hawak na lang Pilipinas. Hindi na si Marcos yung presidente, si Cory na, lahat pinalitan, yung constitution inabolish, lahat ng mga OIC, from governor down, puro mga leftist lahat, talagang hawak na nila. Sabi nga ng kapatid ng papa ko, akala namin amin ang Pilipinas, bigla daw nagbago, o hindi daw nila alam kung bakit. Bakit? Nagkrusada ng ating malapastor sa Luneta. Ilang days yun, mga 7 days crusade. Beware, communism is satanism. Mayroong gustong papatay ng sa malapastor. Talagang minisyonan yan, minamahal. Hanggang sa Luneta, wala silang magawa. Umiyak sila, si Ka Roger sumulat, humingi ng tawad. Sabi, buhay talaga ang Diyos ninyo dyan. Ito ngayon ang kailangan, minamahal. Amen. At salamat naman. Nung nalaman ni President Duterte na nandyan ang Jesus Miracle Crusade, naalaala niya, natuwa siya. At napakabilis ang kanyang response. So bukas magpadala siya ng talagang ito po yung mga advisor niya ng mga talagang mga bright na tao. At nakita nila wala nang ibang solusyon. Jesus Miracle Crusade. Isang malakas at matunog na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kasi nakita natin anong nangyari. Nung binumba, diniklara ang martial law sa Mindanao, binumba ang Marawi. Ang Marawi ngayon, para na siyang sementeryo. Sabi natin siguro, Marawi lang yun eh. Hindi ba nyo alam? Lahat na hindi nahuli doon, nandito na sa Luzon. Kung mapira sila halimbawa, doon sila matira sa mga 5-star hotel. At bigla lang may bala na galing doon sa 5-star hotel. Boom! Siyempre, re-response yung sundalo, titirahin yung 5-star hotel, di wasak na. So wala na talagang ibang maisip, kundi lumapit sa mahal na Panginoon. Yung presidente, hindi naniwala yan. Yung higanting reliyon, kalaban niya. Pero narinig Jesus, Miracle Crusade, tuwang-tuwa siya. Sabi ng Isaiah 1:18, kahit gaano pa ka pula ang kasalanan mo, kahit gaano ka pa ka salbahe, kriminal ka talaga, paglalapit ka sa malapinon, papaguhin ka niya. Pakibasa nga, Isaiah 1:18. Dito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Palakpakan natin yung mahal na Pinoon, pinamahal. So pangako na mahal na Pinoon yan. So tinanong ako ng isang general, ano bang demand nila, Brother Danny? Sabi ko, presidential pardon. Kasi kahit susoko sila, bigyan mo ng livelihood, mayroong kaso
may standby warrant of arrest yan eh. Isibutsoy lang, 13 criminal cases ang nasa kanya. 13 warrant of arrest din yan. Sabi nung kausap ko, lahat na yan ay ibibigay sa kanila. Ano pa? Yung ancestral domain daw na nandoon sila, i-claim nila na ibigay na. Bigay lahat. Pabahay. Yun ang prayer ng mga pastor. Dahil lahat mamuhay na tahimik. Pantay-pantay. Amen. Walang mahirap, walang mayaman. Talagang payapa tayong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang lamangan. Di wala nang mag-rebuild eh. Amen. Habang tumatagal kami sa kampo ng Abu Sayyaf, lumapit yung Abu Sayyaf sa amin. Pwede bang sumali sa inyo? So po, pag magpaalam kami sa aming commander, pagpapayagan kami, kahit isa lang sa amin, lahat aalis na kami. Kaya lang hindi naniwala ang tao eh. Nung nakalabas na yung mga hisipan at hostages, binumba. Nandoon pang Jesus Miracle Crusade, sacrifice the Jesus Miracle Crusade. Buhay daw ang Diyos nila. Pinagtatawanan. Talagang binumba. Talagang bomba, hulog ng bomba, canyon, M60, masinggan, lahat. Tinira doon. Alam nila nandoon ang mga pastor. Pero ang mga sundalo mismo, nagpabotismo, nakita nila yung 1,000 kilos na bomba na hinulog sa Tura-Tura. Diretso doon. Nakita nila ang mga pastor, ang grupo ng Jesus Crusade, nandoon yung Abu Sayyaf. Nagtataka sila. Sa kalagitnaan, bigla doon gumaganon. Talsik sa malayo. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kahit ngayong bala, pag iganon mo, paghulog niyan, hindi maapektuhan ng hangin yan. Yung pa kaya 1,000 kilos ang bigat ng bomba. Talagang totoo ang Diyos natin. Amen. So, nung nakalabas buhay lahat, dinala sa Heroes Hall, sabi ni Irap, prayers work. Totoo. Buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Pilit itago yan, minamahal. Talagang pag-usapan ng sipanan hostages, wala kang marinig na Jesus Miracle Crusade sa loob ng 17 years. Pero hindi po pwedeng itago ang katotohanan. Darating ang panahon. Para bang ilaw yan. Itago at itago mo yan. Makalusot pa rin yan. Amen? Talagang pagdating ng panahon, mamulat na lang ang tao. Oo nga, totoo nga pala. Kung naniwala sana sila noon, kasi naniwala sila sa mga propetang bulaan, mga propeta ni Baal. Katulad nung kapanahonan ni Propeta Elijah, una mo nang pininiwalaan yung 400 prophets ni Baal. Nung sinabi ni Propeta Elijah, hindi uulan sa loob ng 2 taon at kalahati. Hindi nga umulan. Hinahanap ngayon si Propeta Elijah. Totoo pala si Propeta Elijah. Hindi pala yung mga propeta na pinapaniwalaan natin. Ganon din sa ating kapanahunan. Naalala ko, sabi ni Malapastor noon, pag ako ang mainis, hindi na ako manalangin. Hindi na ako magkrusada. Hayaan ko, mga terorista, hayaan ko yung mga invaders papasok sa Pilipinas. Ito na nga. Pumasok na. At namulat ang tao, walang silang magawa. Unti-unti silang naniniwala at ito na ang ating panahon. Amen. Sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18, sabi ng Biblia, ipangaral ang Ebanghelyo. Ito na ngayon, minamahal. Ati pong basahin. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 16, talatay 15 hanggang 18. Sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo lang ang gumagamit ng mga bersikulo na yan. Yung mga pilosopo, napilit po nilang
ipaniwala sa mga tao na sila ang mga ngaral. Sabi nila, hindi totoo yan. Dagdag lang yan. Extra daw ng mga verses yan. Kahit sabihin ng extra, nangyayari sa atin eh. Paano natin masabi na hindi totoo? May nagpatotoo. Ako mismo. Kung hindi ako gumaling, wala ako dito. Yung anak ko na drummer, nung lumabas, patay. Kasi lahat na anak ko, ako yung assistant ng komadrona. Kasi doon sa chapel lang pinanganak lahat na anak ko. Puro gawain. Yung isa, Sunday service. Yung isa, Wednesday service. Yung isa, overnight. Yung bunso ko, krusada. Nung pangalawa, ongoing yung gawain, malapit na mag-preach. Paglabas sa ulo, sasaluin na ng kumadrona, hindi pala niya naisuot yung gloves niya. Sabi niya, tika muna, Brother Dan, isuot ko muna ang gloves ko. Di, ako naman, nung sabi niya, tika, binitawan ko. Kasi, napagod rin ako sa katutulak. Akma niyang saluin, wala na, bumalik. Sabi niya, bakit mo binitawan? Wala ka namang sinabi na hindi ko bitawan. Lumabas na yung tubig, lahat na. Namutla na siya. Tapos, yung pinus ko na ng pinus, lumabas, kulay talong na. Pag ganun, patay. Sabi ng beloved wife ko, nasaan ang bata? Sabi ng kumadrono, bakit? Patay. Pagtingin ko, lalaki pa naman, hindi ko matanggap, tapos magpipreach pa ako. Nung lumabas na yung placenta, sabi na, gawin natin? So, ilihas natin. Ilihas. Kung malapin nun. Magpipreach ako mamaya. Tapos patay yung anak ko. Parang ako ang kriminal. Ako ang nagbitaw eh. Okay lang kung talagang dati nang patay sa loob, buhay eh. Tapos binitawan ko, parang hindi ko matanggap. Sa punat, lagi naman ang pastor, demonyo ng kamatay. Pero hininaan ko kasi yung wife ko baka marinig niya. Sinubukan, pagtaas, umiyak yung bata. Yung kulay na talong, biglang nag-iba yung kulay hanggang bumalik sa normal. At yung bata na yung tinutukoy ko, nandiyan sa harapan ko. Tayo lang. Ayan, patay na yan. Kumadrona mismo nagsabi. Binuhay na mahal na Panginoon. Ayaw nga mag-aral eh. Sabi niya, ayaw ko na mag-aral pa. Hadlang lang yan sa pagpagamit ko. Sabi ko, mag-aral ka rin. Kasi pag mabanggaan mo yung AIUO, hindi mo mabasa yan, delikado. Pinagpala ng Malapinon, scholar pa. So, ganoon, minamahal. Pag ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Malapinon, pagpapalain ka ng Diyos. Buhay ang Diyos natin. So sa Acts 2:38, sabi doon, repent and be baptized, every one of you. Kung lahat lang sa atin, huwag nang patigas ng puso. Sabi nila, ito yung original, ito yung tama. Ito yung may himala eh. May pangako, mapatawad ang kasalanan mo. Pag mayroon kang karamdaman, gagaling ang karamdaman mo. Acts 2:38, ating babasahin. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Roma 3:10. Roma Kapitulo 3, versikulo 10. Gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Size 23 na Roma. Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadatwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos, buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Physical death and spiritual death. Ngayon po, minamahal, marami na pong namamatay. Binabaril, bang. Tapos sabi ng tao, bakit yun? Droga. Droga pala. Ganun, parang normal lang. Buong pamilya, patay. Bakit? Droga. Droga. Parang normal. Parang buti pang manok.
Pag-alaga mo yung manok, tapos kakatayin, huwag, kawawa. Di ba? Maawa ka pa eh. Pero yung buhay ng tao ngayon, wala na. Pero mayroon pang pag-asa yan. Sabi ng Malapinon, come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Huling talata, 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, talatang 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Tumayo po tayo lahat, minamahal. I challenge you. Lahat na narito mga baguhan, huwag na po kayong umuwi na hindi po nyo madala ang kumplitong pangako ng Diyos. Roma 3:10, lahat ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ito na yung panahon. Paglabas mo, paano ka makasiguro na ligtas ka? Kahit mayroon ka pang bodyguard, kahit mayroon ka pang alam, kung wala kang proteksyon ng mahal na Panginoon. Huwag kang umasa sa tao. Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in the Lord. Lumapit po kayo sa harapan. Aking pong titawagan natin pong beloved co-preacher at beloved co-preacher Brother Bobo ini. Ininyahan ko po kayong lahat lumapit sa harapan, minamahal.